In lamang sa tagsibihan ng DXUM nining adlaw Sabado pitsa 3 sa bulan sa Enero kasamtangang tuig 2026 unang edisyon sa tuang tulumanon, no? Edisyon sa tuang tulumanon sa Lambang Samoro na CBC Special Advocacy FB Live anon So may kilambugutan sa pamahayag sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, Unity and Unity sa matud pa kataho nga harassment sa usa ka OPA-Pro employee diha sa member of the katipunan ng mga samahang magbubukid sa Timog Katagalugan na kasama ka. Ang Office of Presidential Advisor on the Peace Process and Reconciliation Unity gusto nga ipaklaro nga walay empleyado nga nagngalan katong si Leo G. Lopez o si Leo Cruz nga allegedly giharas sa kanang og intimidate sa leaders ang leader nga katipunan sa samahan ng mga magbubukid dito nino kasama ka TF no dito ni sa may province of Rizal. So mo na lang papaklaro nga dili tinuod kadtong mga ikahugon-hugon ang gibalita nga may kalambigitan ni ana no. So another kanang gusto na to matuki no although limitado ang atong oras may kalambigitan niini. Kung ato kainduman ang Imaylip Sulu o political committees, Imaylip Sulu political committees apil na ang Bangsamoro Islamic Armed Forces ug ang mga sektor misupak sila sa resolusyon sa sangguniang panlalawigan sa Sulu, no? Kaya ang sangguniang panlalawigan sa Sulu dunay giaprubahan nga resolusyon, no? Niadtong pitsa 2 sa Enero 2026, no? Gapong adlaw mahayag sa Bangsamoro Islamic Liberation Front, Imaylip Sulu Political Committees o Bangsamoro Islamic Armed Forces o ang mga sektor nga opisyal nga ilahang gipaabot ang pagsupak sa Resolution number 83-2025 sa sangguniang panlalawigan ng Sulu nga mi-oppose sa pagpahigayon og usa ka kanabitawng sa pagpahigayon og unsa mang Imaylip or BIAP related activities sa lalawigan, no? Mura bitaw ni pasa sila resolution nga ilahang gibabagan wala gitugutan ang pagpahigayon og unsa man nga mga aktibidades. Sa gipagawas nga pamahayag niadtong December 31, 2025 equivalent sa pitsa 11 sa bulan sa Rajab 1447, no? Gitagaan og ay gipamahayag sa maong grupo nga ang maong resolusyon matud pa nga nakaani og matud pa naglalaman ng panganib na pagbabaluktot sa legal na katayuan. Doon na bitay mga legal implications nga mo kontra ni ana, no? Kay matud pa ang kasaysayan ug mandato, no, sa estado sa nga padayon nga obligasyon sa estado nga gikan pa sa pambansang batas, national law ug sa intentional nga kasunduan nga para sa kalinaw sa kapayapaan na magtatapos sa ilang dekadang armadong tunggalian. Mana no doon ay mga activities related dito aron paghatag og solusyon sa mao nga ano. Matud pa nila ang klaro nga ang Imaylip dili lamang usa ka pribadong armadong grupo o illegal nga elemento kundi usa ka naila nga revolusyonaryong organisasyon o nga nanguna sa nipirma sa gitawag nga Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, no? Kauban ang gobyerno sa Pilipinas nga gisaksihan sa international nga komunidad. So muna nga dunay legal nga mandato pagpahigayon og mga activities related sa padayon nga proseso sa kalinaw.
So, matud pa, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, usa ka nasudnon nga agreement na pambansang kasunduan og dili kini pwede nga baliwalaon og ang mga lokal nga desisyon tungod kay ang nagasilbi nga mga balaod or mga palisiya nga sa normalisasyon, decommissioning, confidence building o peace building processes sa iba't ibang bahagi ng bansa apil ang sulo. So, dili na magud issue kung naaba sakop ba sa kanabitang within the territory, considering ang sulo is giwala tungod Supreme Court, pero kasabot nga dili magpahigayon og mga activities labi na sa normalization og uban pa nga mga activities kay masayod man kita nga naa sa sulo ang daghan nga mga elemento nga dapat makabenepisyo o makakuan niining mao nga kasabutan, no? So mao na siya ang mga implikasyon may kalambigitan ni ana, no? Matud pa sa mga grupo nga nagpamahayag may kalambigitan ni ana nga ang grupo nga nagtanggal sa sulo diha sa Bangsamoro Autonomous Region dili kuno wala na bisan pa man nga ang sulo sa tong giingon na nga tanggal diha sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao wala na nagpasabot nga pagkansela sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa BARM sa obligasyon sa estado sa Bangsamoro people. Matod pa nila ang pag-appeal sa MILF, sa peace building, mga dialogo o konsultasyon, no, sa komunidad kabahin lamang sa napagkasunduan, sa nakasabutan sa transisyon gikan sa revolusyonaryong kilusan padulong ngadto sa sibiko at pampolitikang katuwang ng nation building, no? Muna ang kuan doon lay gamay nga kuan ni ana, no? So ang punto diha is meaning mismo ang katong resolusyon gigipagawas sa sangguniang panglalawigan is dili siya haom. So anyway, mga questions man na o policy, so dapat masulbad po na siya, pinaagi po sa kay gani bisan pag ang national kagamhanan nato is doon na may intergovernmental relation, solbaron na siya diha, i-advisean po itong mga local NGOs, local government units nga dapat ilahang i-honor ang mong agreement labi na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kaya wala man nagpasabot nga ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro para na dito sa mga sakop sa Autonomous Region ng Mindanao, kundi appeal ang other Bangsamoro communities tama sa kahimtang sa sulo na sila karon is na-appeal na sa other Bangsamoro communities considering sa resolusyon sa Korte Suprema nga nagwala sa probinsya sa Sulo diha sa teritoryo sa Bangsamoro Autonomous Region ng Mindanao, no? So mao na siya ang pila ka mga issues, no, na nagnambigit ni ana, no, dugang ni antong pinaka mga issues sa pagkakaron, whether or not mag-election pa og dili, hopefully manginaot kita ang atong tulumanon sa Bangsamoro, the CBC Special Advocacy FB Live og on air nga kuan gyapon kita nga kinitanan is masulbad sa malinaw nga pamaagi o hopefully mo mapadayon ang proseso sa kalinaw nga walay mga dili maayo nga mga panghitabo. Wala man kita kung oras atong panag-ubad ng tulong sa Bangsamoro, the CBC Special Advocacy FB Live on the air. Sagaran na lamang sa Consortium Bangsamoro Civil Society sama sa naandan kini kalagi gisuon madabilit magabilis produktibo kanayon imali dunya kakaan nakatai so abadan mali kritika kan nakatamutugadan. This is Sammy with all sincerity, ability, morality and integrity saying together let us strive to achieve success as if we are going to live in this world forever, and together let us strive to achieve success as if we are going to succumb to death tomorrow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.